Magandang araw mga kaibigan, welcome back to the channel, and for today's video, share ko po sa inyo itong fuse box or itong power distribution panel board na ikakabit ko dito sa aking EasyRide 150P. So ganito po itsura nito. Mamaya habang kinakabit ko ito, paliwanag ko na rin sa inyo kung bakit ba ako nag-decide na maglagay ng ganitong item. Ganon din yung nakaraang video kung saan pinakita ko po sa inyo itong aking kinabit na crash guard. Meron pong isang viewer doon na nakapansin dito sa kinabit kong tornilyo sa aking front fender. Kasi po naglagay po ako dyan ng extra bracket para mas mapalakas ko yung ating front fender. So since ito pong fuse box na ito ay ilalagay ko dito sa loob, so talagang tatanggalin ko po yung front cover na yan. Share ko na rin po sa inyo o pakita ko na rin po sa inyo yung mga extra steps na ginawa ko dito sa loob niya para makasigurado po ako na talagang matibay o hindi ako mababasagan ng aking front fender. So, pakita ko po yan sa inyo. Update ko lang kayo doon sa mga binago ko dito. Yung unang video ko kasi ay inangat ko lang yung busina para nasa level lang ng bakal na ito. Kaya lang since maraming mga nagsishare sa page, kahit daw iangat mo ay nababasag pa rin yung kanilang front fender. So minabuti ko na tanggalin na siya talaga, tapos nilipat ko siya dito sa side na ito. Ginawan ko lang yan ng bracket. Malayo na siya, safe na. And then yung second na ginawa ko, tinanggal ko tong bracket na to para dito sa kanyang hose. Ang huling ginawa ko ay naglagay na nga ako ng extra bracket dito sa fender na to, sa magkabilang side. Meron din dito sa kabila. Yan. So, ganyan ang itsura niyan. Bali, nag-cut lang ako ng manipis na bakal, tapos binend ko. So, tanggalin ko na rin para mapakita ko sa inyo na maayos. Ganito lang ang itsura nun. Kumuha lang ako ng manipis na bakal, tapos binend ko. So yung mga distansya na ito, nakaayon dun sa distansya ng mga plastic. Parang katulad dito sa kabila, oh. Yan. Yung sukat niya, nakaayon dun sa sukat din ng plastic. Tapos yung tornilyo para dito naman sa butas na ito, naghanap ako ng washer na eksakto sa butas niya doon sa loob, para kung matagtag man siya ay hindi siya gagalaw-galaw. So yan yung mga steps na ginawa ko para makasigurado rin ako na hindi ako mabasagan ng front fender. So ngayon ay ikabit ko na yung fuse box. Plano ko sana sa area na to yan ilalagay. Nabili ko lang po to sa Lazada at ilalagay ko yung link niya sa description box. So nung makuha ko yan, meron niyang cover para protected siya. Tapos meron din siya mga fuse at saka yung kanyang screw. At meron din siyang ganito, yung mga labels para sa accessories. Meron GPS, may horn. So katulad ko, plano ko kasi para dito sa unang slot, diyan ko ilalagay yung horn. So kukunin ko lang yung label dito ng horn and ididikit ko lang dito sa kanyang window. Para kung ano man yung paggagamitan ko nito, magkakaroon ng label. So hindi ako malilito. At ang pinaka main reason kung bakit din ako maglalagay nitong mga gantong klaseng power distribution panel box ay gusto kong maging organized yung mga accessories na idadagdag ko dito sa aking EasyRide 150P. Marami akong plano rito yung loud horn, mini driving light. Gusto ko ring maglagay dito ng mga dash camera, security alarm, and then doon sa kanyang compartment box, gusto ko magdagdag doon ng power socket or yung mga charger. Di ba pagka mag-wiring tayo, kunwari, mag-wiring tayo ng loud horn, di ba mga naka-relay yan, tapos nakatap tayo direct doon sa battery. Paano naman pagka mag-wiring na ako ng MDL? Naka-relay din yon, tatap na naman ako sa battery.
So, ang purpose na itong panel board na ito is nagkaroon ako ng extension. Kumbaga, yung terminal ng batteries ko, in-extend ko dito para hindi ako puro doon sa loob na yun magtatap. Kasi unang-una, walang masyadong space doon. Sakto lang sa battery niya. So, kung lagi ako doon magtatap, magiging masikip na yun para sa akin. Tapos, mahirap pa mag-troubleshoot pagka nagkaroon ng problema. At plano ko rin sana na dito sa side na ito, gagawa rin ako ng bracket dyan. At dyan ko ngayon ilalagay lahat ng kailangan kong mga relays. Kumbaga, may isang location lang ako kung saan nakalagay yung mga fuses at yung mga relays niya. Para, kumbaga, well-organized yung ating pag-wiring. So, kabit ko na po ito. Dito po ang magiging final location niya. So, ito na. Nakabit ko na siya. So, ganito lang po yung ginamit kong screw. Nasa 2.5 to 3 inches ang haba. Tapos, yung ganitong plastic niligyan ko. Nabibili po ito sa mga hardware. Ganyan lang po. Lagyan ko ng mga ganito. Tapos, ang pinambutas ko po dito sa plastic na to, yung ganito lang soldering gun. Mahirap po kasing butasin ng barena. Parang masyado siyang makunat at saka nakakatakot, baka mabiyak. So mas safe po yung soldering gun. Lalagyan ko na ng wire. Magwa-wiring na ako. Gagamit ako ng 14 gauge na red wire para doon sa positive natin. And then gagamit lang ako ng 16 gauge na black wire naman para sa ating negative. Parehas ko silang kakabitan ng terminal I. Maglalagay pa rin ako ng safety fuse dito sa kanyang positive wire. Yung mga dulo nito, yan yung iko-connect ko dun sa terminal niya. Iti-tape ko lang to para hindi maghiwalay. Lagyan ko netong wire insulation. Babalutin ko pa rin yan ng electrical tape. I-shoot ko na dun sa may battery hanggang makalabas ako dun sa harapan. So ito na yung wire. Ngayon, itatap ko yung positive dito and then yung negative niya dito. Okay, ito namang negative. Okay, doon naman tayo sa battery. Yung ginamit natin dito na fuse box holder, wag nyo munang lalagyan ng fuse. For safety reasons yon. So ngayon, kabit ko na ito. So pagpapatungin ko lang ito. Ito namang negative. Naikabit ko na yung positive at saka yung kanyang negative. Para dito naman sa kanyang fuse, gagamit ako ng 15 amperes. Ngayon, magamit ako ng test light. Check ko na yung para doon sa fuse niya kung gumagana. Ito yung ating negative. Tapos dito yung ating positive. So dapat iilaw itong ating test light. Ayan. So yung wiring natin, okay.
Ngayon, dito naman sa mga outlet nito, lalagyan ko ng fuse yan, tapos check natin. So, check na tayo dito sa kanyang first slot. So, okay, umilaw yung aking test light. Ibig sabihin, working tong unang slot. Ito pangalawang slot, working din. Pangatlo, working din. And then, pang-apat, yes, working din. Pang-lima, working. And then, yung pang-anim na slot, working. So, okay yung gawa natin. Gumagana siya sa lahat. So ngayon, pagka nagkabit na ako ng mga accessories, isa-isa ko nang gagamitin yan. Pero sa ngayon, tatanggalin ko muna yung mga fuse dahil hindi ko pa yan gagamitin. Tapos ito namang cover niya, syempre, lalagay ko na to. Safe naman siya sa alikabok, safe din siya sa tubig. Mataas yung kanyang location. Next time na gagawa po ako ng mga accessories, makikita nyo kung paano ako mag-top dyan pa isa-isa. Tapos katulad ng sinabi ko kanina, gagawa naman ako ng bracket dito sa side na ito, kung saan yung mga relay naman, dito ko naman ililinya yan. Naka-organize naman dyan. Ganyan lang po magkabit ng power distribution panel board. So sana po may nakuha uli kayong idea dito sa video natin ngayon. And if you like this video, please share, like, and subscribe to my YouTube channel. And don't forget to click the notification bell para lagi po kayong updated every time na mag-upload ako ng bagong video. So mga kaibigan, marami pong salamat and I hope to see you again on my next video. God bless!